Gather every Sunday kasi nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa panibagong buhay, panibagong, siyempre, lagi tayong may pag-asa sa Panginoon at lagi tayong nakahanda na magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagpapala na tinatanggap natin, no? Kung minsan, pagpapalo. Pero ang mahalaga, nandyan si Lord na palaging nag-i-encourage sa atin sa lahat ng ating ginagawa. Dapat yung prayer natin parang si Jabez na, Lord, samahan mo ko. Kahit saan ako magpunta, samahan mo ko. Ingatan mo ko, di ba? Yung mga ganon. So, narito na tayo ngayon para magpasalamat sa Diyos. Sino ba dito nagpunta na punong-puno ng kagalakan para magpasalamat sa Diyos? Ayan. Amen. Okay? Bago tayo mag-pray muna tayo. Lahat po tayo tumayo para tayo manalangin sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na patuloy kang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Nagpapasalamat kami sa lahat ng pagpapala na tinanggap namin sa nakaraang taon, nakaraang linggo, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Palagi ka namin kasama, saan man kami magpunta, ano man ang aming gagawin. Lagi kang nakasubaybay, lagi kang nakatingin sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kaya sa umagang ito, hayaan mo, punuin mo ang aming mga puso ng pagpapasalamat, pagsamba, pagpupuri, pag-awit, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na aming sinasamba at pinapapupurihan. Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, sino man sasabi sa presensya ng Diyos? Amen. Amen. Kaya tayo po ay magpuri sa Panginoon.
kalooban, O Diyos. Kaya sa umaga nito, nagpapasalamat kami. Tinataas namin ang pangalan mo. At patuloy ka namin pinupuri, sinasamba at pinapasalamatan, Father God. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pakibati niyo nga po niyo mga katabi. Ayan. Mas maganda pa kayo sa umaga. Ayan. Isang napakagandang umaga po sa atin pong lahat. Ayan. Okay. Ayaw po'y umusad na. Ayan. 2023 na po. 15 na po ngayon. Na po. Purihin po ang Panginoon. Araw na. Sweldo ng Friday. Okay. Purihin po ang dakilang Diyos. Panalangin muna tayo. Pagpalang Ama, kinikilala namin ang iyong kabutihan at katapatan sa amin lahat. Salamat po sa iyong presence. Salamat po sa mga awitin na naihandog po namin sa inyo. Salamat po, tumugod ka. May ginawa ka sa aming buhay. May ginawa ka sa aming kalagitnaan, sa aming puso. Inihanda niyo po ito para po sa pagtanggap ng inyong nga pong mga salita. Salamat po. Salamat po. Kayo po ang aming buhay. Ang iyabang lingkod ay mababa. Kayo pong siyang tanging may taas. Mabigyan kayo ng luwalhati. Kaalaman, karunungan, panalangin din po namin at kaunawaan sa mga aming kalagitnaan. Nangkin namin ang tagumpay, kabutihan at pagkapala ng aming pong gawain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Ano po? Sa mga nag-online natin, gandang umaga rin po sa inyo pong lahat mga kapatid. Sino po ito naniniwala na maraming magaganda at mga hamang bagay na pwede tayong maranasan ngayong 2023? Meron ba? Amen. Sapagkat tapat pa rin ang salita ng Diyos sa Jeremiah 29, verse 11 na nakalagay. Sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama. Ano po? Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikawabuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Kaya naman po yung narinig natin, naranasan natin mga kapatid na po na mga balita, pangyayari sa atin pong paligid, mga kapatid, wag mong hayaan na iyan po ang siyang pumigil o humadlang sa atin para hindi natin maabot yung atin pong mga pinapangarap ngayong 2023. Amen po ba? Kaya sabi mo siya katabi, move forward. Yan, sumulong tayo mga kapatid, hindi po patras. Na po, ito po ang ating mensahe. Kaya po ito. Dito yung ano pa kayo. Kaya nga po. Kaya po. Sayang ang minuto natin. Ano po, purihin pa ang dakilang Diyos. Sige po. Iyan, hindi tayo makaka-move forward niyan. Kahit anong gawin natin, kung ang ating clicker, nandito po yung kanyang connection sa computer natin. Ayun, no? Move forward, mga kapatid, na po, purihin po ang dakilang Diyos. Kaya again, naman ang marinig natin, mga kapatid, mabalitaan, marami daw COVID sa China, ano po, merong cleansing sa PNP, merong agad mga baha sa Mindanao, may mga nasunog, pagpasok ng taon, mga kapatid, sa kabila ng mga pangyayaring iyan, move forward pa rin tayo. Amen po ba? Basahin natin ating teksto. Ayan. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Sa Tagalog, pwede niyo po ba akong sabayan? Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa paliksahang ating sinalihan. Na po,
sa ating divided group na po, buong tiyaga tayo tumakbo dyan. Ito ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakan naghintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ano po, katulad po, tatlong bagay, didiretso na po ako, how to move forward this year 2023. Ano po, lahat tayo marahil, gusto natin sumulong, ayaw nating gumagalaw tayo pero paatras o paikot-ikot lang. Tama po ba? Di ba? Gusto natin mga kapatid, tayo po ay sumusulong kahit paunti-unti hanggang marating natin yung ating pong nais na marating. Amen po ba? Yung ating pong minimiti o yung ating pong goal. Huwag mo hayaan na tayo po may stock up. Amen po ba? O maparalyze na mga bagay na nangyayari, na narinig natin, nakikita natin at naranasan natin sa ating buhay. Sa halip, ito po ay maging stepping stone. Amen po ba? Maging tuntungan natin, ano po, para lalo tayong, sabi nga, makalapit sa ating pong Panginoon. Tatlong bagay dito po sa verses na ating pong nakikita, na binasa, ang ating pong bigyang pansin. Ano po, bilang secret, para po tayo makapag-move forward. Number one, remove everything that weighs you down. Ano po, remove everything that weighs you down. Ito po yung mga bagay na nakapagpapabigat sa atin mga kapatid, sa ating pong paglakad o pagtakbo, pagsulong na kinakailangan nating alisin sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Mahirap magbiyahe ng maraming bagahe. Amen? Di ba? Ikaw lang mag-isa, tapos yung mga dalang mong maleta, tatlo, mas malalaki pa sa iyo. Ayaw bang bahatin yun? Na mahirap pong mag-travel mga kapatid ng marami pong bagahe. Kung dadala-dala pa rin po natin yung ating pong mga bagahe, itong 2022, sa paglalakbay natin ngayong 2023, mahihirapan po tayo. Amen po ba? No? Kaya kailangan yung po ay atin pong iwanan. Sabi niyan, lahat ng mga balakid o namang kasalanan, ikaw po nakakaalam ng mga bagay na yon, na kailangan po natin iwanan na siya humihila sa atin pababa. Ano po, palayo sa atin pong Panginoon. Sabi ng verse 1, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Siguro kunin natin muna ito. Sino ba yung mga great cloud of witnesses? Hebrew 12 po ito. Hebrew 11, kung babalik po kayo, doon po isinulat yung mga bayani ng pananampalataya. Yung tinatawag na heroes of faith. Nagsimula kay Abel. Si Abel, dala ng kanyang pananampalataya, ay naghandog sa Diyos. Ano po yung pinaka-best at kanyang binigay? Kaya naman siya po'y kinalugdan. Amen po ba? Si Enoch, hindi niya nakita ang Diyos, pero namuhay siyang close sa Panginoon. Napakalapit sa ating Panginoon. Kaya naman, siya po'y dinagin o inalis ng Panginoon. Si Noah, dala ng kanyang pananampalataya, gumawa ng arko at namuhay ng matuwid. Amen po ba? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, sino-sino ba? Si Joseph, si Moses, di ba? Si Gideon, si Barak, si Jephthah, si Solomon, si Samson, si David, si Samuel, and other prophet. At marami pang mga tinukoy po doon. Sila po yung mga cloud of witnesses. Sila po yung mga sumulong, mga kapatid. No, sa kabila na meron din po mga crisis, meron din po sila mga struggle, pero hindi po ito nagpaantala sa kanila para hindi po sila gumalaw. Ano po? At sa atin pong pagsulong mga kapatid, sila po yung nagbubunyi. Sila po yung parabang sabihin natin sa arena, sila po yung mga nag-cheer para sa atin, nagbubus para sa atin. Sige, ituloy mo, Erwin. Amen po ba? Diba? Sapagkat yung mga tao pong ito, sa kabila ng kanilang pagsulong, sa kabila na meron pong mga sagabal, o meron silang mga kahinaharap na mga pagsubok, mga kapatid, alam naman po natin, mababasahin niyo po yan, na po yung heroes of faith na ito. Sa kabila ng iyon, mga kapatid, naranasan pa rin po nila ang kabutihan ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Kaya kung sa kabila na tayo po ay meron pong mga nararanasan, ikaw po nakakaalam niyan sa iyong mga sarili, mga kapatid, sabihin mo sa iyong matabi, move forward. Amen? It's time na tayo po ay sumulong, mga kapatid. It's time na tayo po ay sumulong kaysa po tayo may stock up. Amen? Kung ikaw nag-business at parang lulugig ka, mga kapatid, move. Di ba? Kung ikaw ay merong trabaho, alam po, umunlad ka rin kung ikaw ay legal na nagtatrabaho. Amen po ba? Basta,
tayo pagpapalain pa rin po ng Panginoon sa kabila po ng lahat ng iyan. Na po yung heroes of faith, katulad po ng mga Israelita, alam po natin ang istorya, pinalaya ng Pero, yung mga Israelita, mula sa Ehipto, patungong kung saan gusto nila pumunta. Sa lupang pangapalan natin. Sige, pinapayagan mo kayo, mag-worship na kayo, gawin nyo na yung gusto nyo. Okay? Gusto nila naglalakbay, gano'ng karami? Lalaki pa lang, 600,000, plus babae, plus mga bata, times 4, 2.4, times 5, 3 million. Nung nakaraan ba ang Nepe, meron bang prosesyon na gano'ng mahaba? Wala na. Wala yatang prosesyon, ano? Diba? Pagka nasa Relo, minsan umabot yata ng 5 million yan. Gano'ng kahaba? Na parang gano'n, ilarawan po ninyo. Ano po, tapos sabi ng Pero, ba't natin piniyagan? Habulin-uli natin, ibalik-uli natin para sila ay alipin. Ikaw na nasa huli ng linya ng prosesyon, narinig mo yung yabag na umahabol sa inyo, ano mararamdaman mo? Wow. Di ba? Ito naman mga nasa una, ano? Bukod sa excited, pero nung mabalitaan nila, huy, may mahabol sa atin, babalik to tayo ng Pero. So, nakarating sa unahan, pero pagdating sa unahan, meron namang dagat na ula. Sukol sila. Di ba? Sukol po sila. Pero, sa kabila na sila po isukol, ano po ginawa ni Moses? Nagtanong sa Panginoon, na ginawa ng ating Panginoon, gumawa po siya ng paraan para po ito pong dagat na ito ay gawin niyang highway. Natuyo at sila po ay nakatawid. Amen po ba? Mga kapatid, sa ating pagsulong, may balakid sa likod, may balakid sa harap. Amen po ba? May balakid sa tagiliran. Pero kung tayo po'y susulong at pagpapatuloy, magtatanong sa Diyos. Amen po ba? At tatawag sa ating Panginoon, lagi pong merong paraan ng Diyos para hawiin niya. Amen po ba? Ang lahat ng balakid na iyan. Amen po ba? Diba lahat ng balakid na iyan, mga kapatid, tayo po'y makatatawid at makararating sa gusto natin puntahan. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ano po? Isa pa, crossing the Jordan, naulit po ulit ito para kilalanin ng Panginoon si Joshua. Nangyari yan kay Moses, itinakila siya. Ano po, si Joshua, mga kapatid, ganun din. Ano po, sila po naman ay tumawid ng Jordan River patungong Kanaan. Di ba? Anong instruction dyan? Paunahin yung mga priest na may dalang Ark of the Covenant. Pagtuntong nila sa tubig, ano nangyari? Di ba? Umistop yung kabilang side. Tapos yung nahan dito dumalo papuntang dagat na patay. Di ba? Dumalo po yung napatid hanggang sa natuyo. At nakaraan po sila. Ang tubig po dyan malalim. Ano po ro? Kumbaga, sabihin natin ganito na lang. Iyan, nalakad yan dapat. O sabihin natin ganito karaan. Di ba? Pantay sa pangpang ang tubig. Pero nung tumuntong yung mga priest kasama yung Ark of the Covenant, ano nangyari? Guminto. Tapos itong nahan dito, dumali ang agos patungong dagat na patay. At lahat sila'y nakatawid. Hinahawi ng Panginoon. Amen po ba? Purihin po ang dakilang Diyos. Ikaw nakakaalam niya, mga kapatid. Sumulong alam. Sa kabila na mayroong struggle sa buhay, mga kapatid, hahawiin ng Diyos yung mga bagay na iyan na pwede po maka-encounter natin sa opisina, sa eskwelahan, amen, sa loob ng bahay, sa ating community. Mga kapatid, kaya pong hawiin ng Diyos ang lahat ng balakid niya. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon, kaya you must remove everything. So nakita po natin yun. Ano dapat natin gawin? Ano po? Ginawa yun ng ating Panginoon, na-witness po nila. Nakita po natin, nabasa rin natin sa Biblia, mga kapatid, habang sila'y sumusulong, may ginawang mga himala ang Diyos sa buhay po nila. Okay? At ano dapat natin gawin? Katulad ng ating mensahe, you must remove everything that weighs you down. Ikaw nakakaalam ng nagpapabagal sa iyo o nagiging pabigat para sa iyong pag-usan o pagtakbo. Amen po ba? Minsan yung mga takot natin. Minsan yung pagiging mahiyain natin. Minsan yung ating pagiging yung bad habit, mga bisyo, sugal. Hanggang ngayon, 2023 na, nakailang kaya ka pa sa wedding? Nakailang tungga ka pa? Ilang tagay ka pa? Di ba? Ilang sigarilyo ka na ulit? Di ba mga kapatid, hanggang hindi natin inaalis ang mga bagay na yan, pwede yan magsilbing daan para tayo hilahin pababa at palayo sa ating Panginoon. Yung mga hurt natin, yung sama ng loob, yung puot, yung galit, unforgiveness, mga kapatid, kung dala-dala mo pa rin yan, iikot ka lang.
Iikot ka lang. Katulad po ng mga sumama, yung mga nakatawid naman sa dagat, meron din po hindi nakarating. Ano po? Meron 4 major sin. Di ba? 4 major sins, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 10. Ang Israelita. Idolatry, immorality, testing God, and murmuring. Yung mga mareklamo, di ba? Yung lagi sinusubok ang Diyos, yung immoral, nakikipaglaro ka pa rin, boyfriend mo na si Lord, pero minsan, sideline mo si Satan, kasama yung kanyang mga kampon. Kaya, di ba? James chapter 4, verse 4, di ba? Tignan po natin yan. Pero na tayong Diyos, meron ka pang ibang idolo, di ba? Diyos-Diyosan, pera, kayamanan, posisyon, hindrance po yan. Amen po ba? Mahirap po. So makita natin po yung ginawa po ng ating Panginoon. So ito po nakakaalam. Amen po ba? Ang isang mananakbo, mga kapatid, sa kanyang pagtakbo, ano ba mga suot niya? Magaang na damit, satin, kahit pawisan, madaling matuyo. Ganon din po satin na short at sapatos na halos parang nakayapak, hindi niya ramdam na meron siyang suot na sapatos. Amen po ba? Para magaang ang pagtakbo. Nakakita na ba kayo ng runner na nakabalat? Na sa kanyang pagtakbo, tak, 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 tak. Ganun. Para kang nakakabayo. Di ba? Ganun. Tak, tak, tak. Nakakita na ba kayo ng nakamao o naka-six-packet na mananakbo? O kaya naka-coat and tie? Ano pa mga kapatid? Wala, lahat po mga kapatid ng mga mananakbo. Pinipili nila yung lahat ng magaang na suotan na para halos wala silang suot sa katawan. Para magaang ang pagtakbo. Amen po ba? Di ba? Ito si Paul to no? Wala yung kay Jonah. Yung mga barko, alam natin kapag nakasagupa sila ng mga bagyo sa dagat, di ba? Para sila makasurvive at para sila maligtas, katulad ni Jonah, katulad ni Paul. Di ba? Sa sa Acts chapter 27, di ba? Ngayon, ano ginawa nila para gumaang yung barko? Lahat ng kargamento o kargada ng barko para gumaang, kanila pong itinapon sa dagat. Di ba? Ang bagyo, wala tayong control dyan. Yung isang bagay o pangyayari, mga kapatid, wala tayong control. Ang dapat lang natin gawin, ipagkatiwala yun sa Diyos. Amen po ba? Ang tanging paraan na nagawa nila, pag-aangin ng barko, paano sila maligtas. Pinang nagagawa natin, mag-prepare sa ating mga bahay. Amen po ba? Di ba? Patibayin, di ba? Etc. Ganun po yung mga nasa ilalim ng mga tulay o mga bundok. Ano po? Ganun po ang kanilang ginagawa. So what is the point? Ang gusto lang natin sabihin, mga kapatid, may kargamento rin tayo. Amen po ba? Diniliin ko lang po. Nagbibigay lang tayo ng ibang sample. Ano po? May mga kargamento rin po tayo o bagahe tayo na dapat nating itapon. Amen? Again, ikaw po ang nakakaalam niyo. At tulad ng sinabi ko, mga dalaga, binata, dito. Ano po? Sumagi lang sa aking isip. Kung yung mga boyfriend, girlfriend, di ba? Ang nagiging dahilan, kaya lagi kang bagsak sa iyong grado. Panahon ng exam, panahon ng review, bubulig-ligin ka. Kaya ite-text ka, iko-call ka. Pag hindi mo kinol, break na tayo. Ayaw mo maharapin. Di ba, mga kapatid, kung iyan po'y nagiging sagabal, it's time, mga kapatid. Di ba na dapat tayo? Remove everything. Kung hindi po pagpapala kung hindi nagiging blessing sa iyo ang partner mo, remove. Amen po ba? Lalo na kung ito'y dinadala niyang saksakan. Amen po ba? Kapag kayong dalawa, kung ano ginagawa ninyo. Di ba? Kayo hindi pa kayo kasal. Amen po ba? Mayroon ganon, mga kapatid. Na po, alam niyo po yung ibig kong sabihin. Pero kung blessing naman yan, katulad ni Isaac, nagluluksa, namatay yung ina, inutusan ni Abraham, yung kanyang tapat na alipin, ipili mo na makapangasawa, si Isaac, ano ginawa ng taong yun? Dasal, puro dasal. Di ba? At nung na-confirm si Rebecca, unang pagkikita nila si Isaac, mga kapatid, si Isaac po ay yung lungkot na palitan ng alipin. Naging pagkapala si Rebecca kay Isaac. Naging pagkapala si Isaac kay Rebecca.
Ganun dapat. Amen po ba? Di ba? Ganun dapat yung mga naging partner natin. Ang ginawa nila kasi puro dasal. So yun muna mga kapatid, remove everything that weighs you down. Amen? Isang sample, si Bartimeo. Kilala niyo si Bartimeo? Bulag, malakas ang pandinig. Nabalitaan niya si Jesus. Naglalakad. Ano po? So nasigaw ni Bartimeo, Jesus, Son of David, have mercy on me. Ano ang ginawa ng mga kasamaang mga tao din, mga usik, di ba? Kay Jesus, sinaway siya, uy, bulag! Tumigil ka nga dyan, ang ingay-ingay mo! Di ba? Sa halip na tulungan, sa halip na i-assist, na ilapit kay Jesus, ang ginawa? Nitong mga tao, itong mga kapatid, pinagalitan pa. Pero nahadlangan po ba si Bartimeo na kanyang paligid? Hindi. Nang maramdaman ni Bartimeo na parang si Jesus, malakas pakiramdam niya eh. Ako, nahando na kay sister. Ako, nahando na sa dulo. Lalo siyang sumigaw na malakas, Jesus! Son of David, have mercy on me. Si Jesus ay nakalingon. Amen po ba? Ano sabi ni Jesus? Yung mga sumasabay, hoy kayo, lapit niya sa akin. Amen po ba? Pero ano ginawa ni Bartimeo? Sa verses yan, nasa na ba ako? Ayan, nasa Mark 12 ba yun? 50 po yata yun. Wala yung verses ko, mga kapatid. Nasa Mark, mga kapatid. Nasa Mark, chapter 12, no po, verse 50. Or Mark chapter 10, verse 50. Ano po, nandun po si Bartimeo. Ano kanyang ginawa? Mga kapatid, kung siya po'y pinalapit ni Jesus, ang una niyang inalis sa kanya. Ito na pala, no. And he casting away his garment, rose and came to Jesus. Inihagis niya ang kanyang balak-balakay. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Yung cloak niya, yung garment niya, yung balabal niya, alam niyo po kung gaano kahalaga yun sa kanya? Kung gaano kahalaga po yan sa naglilimos, sa bulag. Mga kapatid, kasi ilalakad niya lang po yun. Iba nagpe-perform, kumakanta. Iba naglalagay ng kung anong baso dyan, plastic. Yung mga tao naglalakad, naghahagis. Tama po ba? At pagka oras na dapat umalis na, hindi na wala ng tataong dadaan, titiklupin lang ngayon, hawakan lang ngayon 4 na dulo. Amen po ba? At kanila niyo. Pero, dahil sa kagustuhan nitong si Bartimeo, na siya po'y makakita yung kanyang garment, kanya po raw itong inihagis. Amen po ba? Kanya po itong inalis. Sino rito kailangan magalingan? Sino rito gusto ng himala? Sino rito gusto makakita? Ano pipiliin mo? Ang garment mo? Yung kumot mo? Yung balabal mo? O yung makakita ka? Eh, pastor, hindi mo na ako bulag eh. O sino dito gusto kumita? Di ba? So, alisin natin yung luho, alisin natin yung utang, alisin natin yung katamaran, alisin natin yung bisyo. Amen po ba? Di ba? Kailangan natin yung tanggihan. At lumapit tayo kay Jesus. At yakapin po natin siya. So, remove everything that weighs you down. Yan po muna. Sa sunod na verses, and let us run with endurance the race that is set before us. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paliksahang ating sinalihan. O takbuhin na sa ating kumbaga sa linya, bilang mananakbo mga kapatid, may kanya-kanyang linya yan. Ano pa? Again, what is the point again? Walk in your line. Mga kapatid, may kanya-kanya po tayong linya. Katulad po ng mga runner na yan. Lalo na po, ang dash lang po ay malapitan. 100, 200. Kung saan ka nakalinya, para hindi ka maging ma-disqualified, hindi ka makasagaban, di ba? Hindi ka makapatid, hindi ka mapatid, focus ka kung saan ka nakalinya. Amen po ba? Doon ka lang tumakbo. No? Lahat po tayo mga kapatid ay may kanya-kanyang linya. Amen po ba? Di ba? Kahit tayo, mga kapatid, mga anak natin, may, lalo po ang Diyos dyan, may sabihin natin, may gusto siyang gawin sa ating pong mga anak. Amen po ba? Ibang magulang ang gusto, o anak, engineer ka. Ayaw ng anak, kasi nga mahina sa math. Di ba? Mahina sa math.
Pinilit. O sige, ano kinalabasan? Engineer. Ninabi na mahina ako sa math, hindi niya kaya. Yung anak naman gusto mag-doktor. Anak, hindi natin kaya. Ano? Pag-mekaniko na lang. Pag-mekaniko na lang. Ang gusto ng anak, mag-opera ng katawan para yung dugo na nakikita, para malakas ang kaloob dyan. Tama po ba? Ang gusto ng magulang, hindi, langis na lang. Makina na lang yung sasakyan ng iyong opera. Di ba? O kaya naman, yung magulang, gusto, sige anak, mag-doktor ka. Ang gusto ng kanyang anak, ayoko po, gusto ko mekaniko. Kasi nga, makita lang ng dugo, hinihimatay na. Amen po ba? Kaya, may kanya-kanya. Amen po ba? I-guide natin sa kanya-kanyang linya yung ating mga anak. At tayo rin mismo, mga kapatid, ay kumakbang o tumakbo, lumakad kung saan tayo dapat nakalinya. Amen po ba? Kahit nga po sa mga business huwag lang tayo gaya-gaya. Amen po ba? Huwag lamang po tayo gaya-gaya. Gusto magkaroon ng restaurant para kumita? Dahil mahilig ka lang kumain. Sa palagay mo, sino magsusurvive? Di ba? Sa isang restaurant, yung marunong magluto ng ulam o yung hindi marunong magluto? Di ba? Yung marunong magluto, kahit na madaling araw, babangon yan, magtsatsaga yan para magluto. Kasi passion niya yun. Pero yung hindi marunong magluto, nakakatamad, nakakapagod mag-restaurant, order na lang tayo sa Foodpanda. Di ba? So, sino yung makakasurvive? Natural yun. Para kahit po sa inyo, sinamon ka lang mga kapatid, kahit po sa pagpili ng mga business mga kapatid, di ba, mas mainam yung linya mo. Amen po ba? Marami na kami pinasukan ng mga networking. Hindi namin linya. Mga forever living na gano'n ba? Di ba? Meron na eternal life, forever living pa. Hindi pwede. Ito talaga, business, soul talaga. Soul business talaga, doon tayo mag-focus. Amen po ba? Sa amin yan. Amen? Purihin po ang dakilang Diyos. Kaya napakahalaga, mga kapatid, kahit sa ministry, alam niyo po, huwag po gaya-gaya. Nandun si kapatid, nandun yung kasama, nandun yung inaya, doon na rin ako. Amen? Lumagay ka kung saan katapat. Meron tayong dividing group, evangelism, discipleship, saka nakakatuwa pa second Sunday natin ngayon yung iba. Ito evangelism nagpunta na doon sa para hindi nakaalis mamaya. Doon ako sa discipleship. Yung mga bago, okay po kayo dyan, tama lamang po. Yung mga luma, at sa tingin ninyo, parang need nyo na dumaan sa evangelism, okay. Di ba? At tingin mo rin sa iyong sarili, hindi pa ako sa discipleship. Di ba? Ngayon, yung mga leaders natin, no choice kayo, leader kasi kayo. Huwag kayo dito sa evangelism, tama po ba? Huwag kayo dito sa discipleship, doon kayo sa... Ayan, kayo yung asset dyan sa labas. Amen? Di ba? Ganun lamang po yung ginawa nating pattern. Kahit po sa ministry, mga kapatid, dapat, alam niyo po, nung ako po yung nag-Bible school, so, meron pong English literacy. Ngayon, ayoko ng English, hindi ako, mahina ako dyan Alam niyo, hindi ako umatin sa English literacy. Naghanap ako ng ibang subject. Nasa loob na 1 taon, pumasok ako sa music. Instrumentalist. So, pumasok ako sa instrumentalist, alam niyo po, mapalatandaan ako. Alam niyo naman na natatandaan ko po. Pero po, yung mga tipa, na mga basic, wala akong matandaan. Sumakit lang kamay ko. Sumakit lang kamay ko kasi hindi ko po linya. Hindi ko po linya yung music. Yung tumugtog, yung mga anak ko. Yung iba nag-aral sa conservatory music. Tama ba yun? Di ba? Gumastos. Di ba? Naglaan ng oras. Pero hindi nag-improve. Kasi hindi niya linya. Pinilit lang. Pero meron talaga nakalinya yan. Hindi naman nag-aaral, pero kay galing. Amen po ba? Passionate, mga kapatid, worshiper, tumugtog. Diba? Pero ako, nag-try ako for 1 year, alam niyo po, sayang. Hindi ako natuto. Baka kung ako po ay nag-English literacy, natuto pa ako. Para yung anak ko, kailangan siya sa English Pero pumasok ng Genpac,
Una, parang takot, o ano man, di ba? Pero ngayon, English spoken na. English spoken na, tumaas ang confidence. Nawala yung fear. Confidence lang pala. Nung marunong na kaya lang, confidence lang pala ako. Yun ang sabi ko, sayang. Kung ako pala ay. Di ba? Nagkaroon din ng confidence. Kasi hindi ko yung linya. Amen po ba? Ang linya ko number. Kwentahan tayo kahit magdamagan, sasamahan kita. Kasi yun ang linya ko. Amen po ba? Ayan. Di ba? Kaya, hanapin ninyo mga kapatid, kahit po sa ministeryo. Kung ang regalo mo na tinanggap sa Panginoon ay pagtuturo, doon ka. Kung ang regalo mo na tinanggap sa Panginoon ay pangangaral, doon ka. Kung ang regalo mo ay pagtulong, na kapag nakabalita ka ng merong kanawagang bigayan, magaang sa iyong dumupot at magbigay ng tulong, doon ka. Amen po ba? Di ba? May mga ganon service, ministry o saan man mga kapatid, dapat alam po natin. At alam niyo po, kapag alam mo yun, linya mo at kung ka lumalaka, doon ka pagpapalain ng Panginoon. Amen po ba? Di ba? Kaya tignan natin yun sa ating po mga sarili. Walk in your life. Sabi ng talata, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, marinig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan. Dito kayo lumakan. Mga kapatid, alam mo, hindi ka masasidetrack. Hindi ka may engganyo. Alam po, kung alam mo yung sarili mong linya, ito ang daan, dito ako dapat lalakad, mga kapatid, marinig mo mismo instruction ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid. Alam mo, hindi ka nahihikayat ang mundo ng paligid mo. Amen po ba? Diba? Pero hindi mo alam kung anong iyong linya. Kristyano ka na, hindi mo alam ang iyong kalagayan, ang iyong katayuan, kung paano ka dapat maging katotoo. Diba? Sa loob ng iyong tahanan, sa iyong community, sa school, sa trabaho, etc. mga kapatid. Diba? Kung alam mo yun, diba? Hindi ka na pwedeng nahikayat kalayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya again, walk in your life. Pagpapalay tayo ng Diyos. Panghuli, share pa kayo na, look on the rewarder. Or focus on the rewarder, mga kapatid. Alam niyo po, yung mga sumasali sa contest, sa sports, sa mga beauty contest, ano po? Bakit sila sumali? Ay, bakit kayo natutoksan sumali? Ano po yung nagmamotivate sa inyo? Dahil merong premium. Merong prize. Diba? Kung yung boxing kaya walang premyo, biro mo, makikipagsuntukan ka, binugbog ka lang, wala ka namang nakita. Naging panhimbag pa lang. Diba? So dahil merong prize. Amen po ba? Diba? Yung iba mga kapatid, lalo nilang inagalingan na kanilang pag-perform kasi may prize. Sportsman yan. Diba? O saan man yan mga kapatid. Pero gusto ko lang sabihin mga kapatid, tayo po, as Christian, iba po yung orientation sa atin. Tumingin tayo, hindi lang po sa gantimpala, kundi doon mismo sa nagbibigay ng gantimpala. Amen po ba? Kapag nasiyahan, mga kapatid, kapag na-please natin yung nagbibigay ng gantimpala, pwede niya pang doblihin, i-triple pa yung ibibigay sa iyo. Di ba? Sila Simon, nag-perform, yung isang tao, kumanta, sumayaw o naman, minsan golden buzzer. Tama po ba? Bakit? Kasi sobra sa galing. Di ba? Kaya automatic gusto nila wag na dumaan sa ibang mga butterfly na kundi gusto nila doon na sa mga agad. Sa dulo na agad. Di ba? Kasi masyadong nagalingan. Amen po ba? Ganun din po sa atin mga kapatid. Example po, yung Facing the Giants. Sino nakapanood dito? Ayan, napanood natin. Ano po istorya? Yung Charlo, Igel, na team. Ano ba yan? So, ano ba yung tawag yan? Kuya Francis, nalaro? Football. Di ba? Football. Laging tali yan eh. Yes. Di ba? Gusto nang paalis yung coach. Yung coach, struggle, may asawa, hindi magkaanak, karag-karag yung sasakyan. Tapos pinag-uusapan na, tanggalin na natin. Ilang beses na tayong sumali sa larangan ito ng football, laki tayo. Pero dahil siya Kristyano, may pastor na dumadalaw,
Di ba? Ano inayos niya sa kanyang sarili? Nagbago siya ng strategy. Inayos niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Daily nagdi-devotion po siya. Di ba? At nung nagtanong siya sa Panginoon na yung lahat ng kanyang tinatanggap sa devotion, di ba, ay i-share sa team. Di ba? Shortcut na natin. Ano nangyari mga kapatid? Ang sinasabi niya lang sa team, lalaro tayo sa manalo o matalo, glory po tayo. Mga kapatid, natuto silang magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Inayos nila yung mga player, bagsak sa academy, hindi maganda relasyon sa magulang, pero dahil inayos nila ang relasyon sa Diyos, ginamit ang coach, yung mga player, nadala rin sa Panginoon, yung school, lagi nagdarasal, di ba? Nakarating po sila sa championship. Sino kinaharap nila? Mga Giants. Kaya nga, facing the Giants. Talo na sana, pero hindi niloob ng Panginoon. Yung tumalo sa kanila, ang lumaban sa Giant. Kasi nga, merong nandaya. Ano? 18 years old lang sana, merong isang 19 years old disqualified. Sino na palit? Sila. Yung Giants na team, ilang doble ng player niya. Yeah? Pero again, balikan mga kayo mga kapatid. Anong ginawa lang po nila, mga kapatid? Look on the reward. Naghimala ang Diyos sa kanila. Nawa po, yun po yung magtulak sa atin mga kapatid. Bakit ka nandito? Amen po ba? Bakit tayo pumupunta sa simbahan? Bakit tayo nagtatagal ng ganito mga kapatid? Hindi tayo nakatingin sa premyo lamang. Amen po ba? Nakatingin tayo mismo doon kay Jesus na nagbibigay ng gantimpala para po sa atin. Amen? Purihin po ang Panginoon, mga ayan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Si Jesus Christ po ay hindi nahiyang mamatay sa krus. Mga kapatid, ang mamatay sa krus ay isang kahihiyan. Di ba? Isang kahihiyan. Talagang ano yan? Walang saplot sa katawan. Nude talaga po yan. Di ba? Yun lang wala kang saplot, mamatay ka na sa hiya. Bagamat ngayon, di ba ano? Dati, kapag wala kang saplot, nakakahiya. Ngayon, wala kang saplot, sikat. Ganun ba? Yung iba ganun ginagawa nila. Mga kapatid. Pero, so, balikan na lang natin. Mga kapatid, si Jesus Christ. Pinagdaanan niya ang lahat. Di ba? Siya po itinuring na nakasalanan. Di ba? Pero ano na natin, bakit siya namatay? Ito, mamaya topic natin yan. Sa evangelism, Jesus is not Christ. He died sa ating kasalanan at nag-resurrect siya. Yun lang naman, iikot ang ating pong mensahe sa evangelism na natin ito. So, ano sabi niya mga kapatid? Ano po, hindi siya nahiya. Ano ibig kong lang sabihin sa atin mga kapatid? Para po tayo mag-inspire, tumingin tayo sa ginawa ng ating pong Panginoong Jesus. Amen po ba? Kung tayo titingin sa paligid natin, sa kapwa mo rin Krisyano, kahit sa amin, kung sa amin kayo titingin, hindi kami perfect. Amen po ba? May kahinaan din kami. Pero dapat dumating din kami sa sinabi ni Pablo na imitate me as an imitate Christ. Amen po ba? Gayahin mo ako kung paano kong ginagaya si Jesus. Di ba? Pero kung sa tao lang tayo titingin mga kapatid, kung sa problema lang tayo titingin, di ba, sa sitwasyon lang tayo titingin, pwede ka pang hinatingin. Kaya saan tayo dapat tumingin? Look unto Jesus. Mga kapatid, yung mga baguhan natin, huwag kayong titingin sa kapwa natin kasama. Amen po ba? Tumingin tayo sa Diyos na nagpasimula at tatapos ng atin pong mga ano naman. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon sapagkat sabi ng John, Sel, ano? Kaya lapasan natin yan. Balik mo. Sinasabi ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pagkipag-isa sa akin, magdaranas tayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. May struggle sa mundo. Pero sundan ninyo si Jesus. Na-overcome ni Jesus ang lahat ng ito. At lahat ng ginawa ni Jesus, sabi ng ibang mga talata mga kapatid, ay pwede pa natin nahikitan. Di ba? Kung doon lamang po tayo titingin sa Kanya. Amen? Ika'y nasa taas, nakakasa ilalim, medyo malalim. Di ba? Malulula ka kapag sa baba ka tumingin. Amen po ba?
Pero kayo magpo-focus lang doon sa pupuntahan mo, nakakarating ka, magulat ka na hanggang ka. Amen po ba? Katulad ni Moses, itinurong niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesayas. Dahil sa Mesayas, mga kapatid, kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ano po? Isa pa. Oh, nawala. Si Stephen, ano nakita ni Stephen? Filled siya ng Holy Spirit, tumingala sa langit, nakita niya ang kaliwalhatian ng Diyos, yung glory of God. Saka si Jesus mismo nakatayo sa kanan ng Ama habang nakaupo. Nakatayo. Po, nagbawagay marahil na kanyang palad. Po, at ay mga kasunod na verses niya, nagningning ang kanyang mukha na parang anghel. At sinabi niya to sa mga tao, sa halip na masiyahan ng mga tao, nagpanting ang kanilang mga tenga. Ano ginawa ng mga tao ito kay Stephen? Sila po ay sinunggapan, dinaluhong, binla sa liwasang bayan, kumuha ng kanya-kanyang bato at siya ay pinagpupun. Pero ito po ang ginawa ni Stephen. Habang nananalangin Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking Espiritu. At panghuling verses, siya ay lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanan ito at pagkasabi nito, siya ay namatay. Wow, mga kapatid. Gusto niyo ng ganyang pag-ugali? Amen. Di ba katuwiran, Pastor, mamamatay na akong pantay ang paa pero hindi ko siya makapakawan. Amen? Pero si Stephen, mga kapatid, ramdam na ramdam niya yung ama ng bato sa kanyang katawan. Pero kanyang dasal, Ama, huwag niyo po silang panagutin sa kasalanan ito. Bakit nagawa niya yun? Dahil siya po ay nakatingin sa kaluwalhatian ng Diyos at nakita niya si Jesus sa kanan. Alam niyo mga kapatid, matatransform tayo. Magbabago tayo sa ating pag-ugali kung yung ating, sabi nga, set on things. Diba? Yung isipan daw natin, ituon natin sa mga bagay na makalangit. Amen po ba? Diba? Ituon natin kay Jesus. Alam niyo, kahit minsan mahirap, pero mo binato ka na. Ano sabi ng Bible, batiin mo na tinapay. Ang problema, kasama ang garapon, pinatigas na tinapay, ganun pa rin. Ano pa? Minura ka, yung sarap naman ng mura mo. Ang linamnam naman ito. Pero ano dating sa atin kapag minura ka, nagpapantunte ka. Diba? Nagdingigit ka, bigla ka namumula. Ikaw silang isa, ang ganti mo naman dalawa. Anong ka, diba? Hindi ho gano'n. Amen? Siya hindi ho gumanti ng gano'n. Amen po ba? Tama, patawarin mo siya. Sabi ni Jesus. Hindi naman ka lang ginagawa. Panghuli, si Peter, mga kapatid, alam po natin ang kwento ni Peter. Matthew chapter 14, 28 to 31. So, ganda natin, mabilis na kwento. Nabalita, nakita lang, may lumalakad, wait lady, kulto. Napagkamalang pang multo, pero nagsabi si Jesus, in presence ni Lord, ang solusyon sa multo. Amen po ba? Ang solusyon sa takot. Natakot sila eh. Ako ito. It's me. Ako ito. Sabi ni Peter, ay yabang, kung kayo nga yan, ba't hindi niyo ako utusan o sabihan na lumapit ko niya? Ano sabi ni Jesus? Come, halika. So pagkarinig niya, mga kapatid, nakalika, ano ginawa ni Peter? Wow, nasa dagat, o nasa bangka, nasa dagat, naglakad sa dagat. Amen po ba? Gusto niyo makalakad? Sa tayo titingin? Ayun. Pero lagi niyong tandaan, meron pong testing ng faith. Amen po ba? Mapangalib ang umalis sa bangka. Di ba? Mapangalib ang humakbang sa pananampalataya. Merong laging testing. Laging merong pagsubok. Ano ginawa ng Panginoon? Pinaihip ang hangin. Pinalakas ang alon. Dumampi kanino? Kay Peter, sa kanyang binti, sa kanyang braso. Ano nangyari? Nawala ang tingin ni Peter kay Jesus. Saan napunta? Iyon. Yan minsan mga kapatid ang nangyayari. Saan napopokus ang ating paningin? Sa problema? Sa pagsubok? Sa tao? Pagka nawala yan kay Jesus, si Peter ay nag-stop lubog. Amen? Pero salamat, kahit na tayo lubog na, at muli kang bumalik sa pagtingin kay Jesus, at humingi ka ng dasal. Anong dasal niya? Ano sigaw niya? Panginoon, help me! Di ba? Panginoon, tulungan mo ako! Agad-agad, mga kapatid, hindi ho nagdalawang salita si Peter. Inabot ni Jesus ang kanyang kamay.
kay Peter at sabihin niya, siguro na inatid ni Jesus si Peter, ano? So, mga kapatid, nakalakad tuloy si Peter kabalik sa bangka kasama ni Jesus habang ang kami. Gusto niyo kung ganun tayo ng palataya? Again, mga kapatid, tatlong bagay. Remove everything that weighs you down. Ikaw po nakakaalam. Amen? Walk in your life. Lumakad tayo sa kanya-kanya nating linya. At pangatlo, look on the reward. Kay Jesus tayo tumingin. Amen? At palain po tayong lahat ng ating pong Panginoon Diyos. Tayo po, Kuya Gino, meron tayong communion? Ayan, sige po. Tuloy na po natin, bigay na po natin. ihatid sa amin. Pinapalalahanan niyo po kami na sumulong sapagkat puno kayo ng pangako sa amin, puno kayo ng plano, hindi para sa amin kasasama, kundi para sa amin ikabubuti. At bigyan kami ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Makakatulong sa aming pagsulong kung kami po ay mag-aalis, tatalugi sa mga bagay na naging malapit sa aming buhay, lalo na po ang kasalanan na siyang nagpapahintok sa amin. Sabi ng Isaiah 59 verse 2, ang sala namin ang nagiging dahilan ng aming pakikipaglayo sa inyo. At para hindi mo marinig ang aming dalangin. Mga kapatid, binibigyan ko po kayo ng tsansa na aminin sa Diyos, sabihin sa ating Panginoon kung ano po yung mga kasalanan niya na dapat natin alisin at isuko sa Kanya. Sige po, bigyan ko po kayo nilang sandali na kusapin po siya.
narinig niyo po yung pagsamot, panalangin ng bawat isa sa pagiging namin ng tawad. Salamat po sa 1 John 1:9. Kung ipapayag na aming mga labi ang aming sala, tapat kayo at patuwid na siyang lilinis at magpapatawad sa amin. Kaya naman kami may laya ng tatawag sa inyo ng ama ko at may laya ng magpagpiit ng bread and wine. Salamat po sa mensahe nito na inialay mo, aming Panginoong Jesus, ang iyong buhay, aming Ama. Dala ng inyong pag-ibig sa amin, binigay mo si Jesus para sa aming kaligtasan. Kaya naman ngayong umaga, inaalala po namin ang inyong ginawa. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pagkanulo, dumambot po siya ng tinapay. Siya po'y nagpasalamat, pinaghati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sugo po natin. Ngayon din po naman, mataas maghapunan, nawakan niyo po ang sabot sinabi, ang sabot ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Lamin po natin. Sapagkat kung tayo kakain ng tinapay at iinom ng saro, ating ipinapahayag ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagparin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay tatapos tayo sa pagbibigay. Alam ko po na nabasa niyo na po ito sa Malakayas, na sinabi niya sa Malakayas 3:6 na ako si Yahweh, ang Diyos na hindi nagbabago ngayon at kailanman. Bagaman ito po sa Malakayas, ito po ay utos sa mga Israelita tungkol po sa ikapo, na ibigay nila ang 10 bahagi na nila sa Diyos upang matutunan po ang pangangailangan ng kanyang bahay. Ito po ay utos sa kanila, pero sinabi nga po sa una, ako si Yahweh ang Diyos ngayon at magpakailanman. Kaya po, bali ang utos na ito ay hindi po napuputol. Pero po, sinabi niya nga po na dapat bang pagnakawan ang Diyos, nararapat po ba? At tinawag po na pag nanakaw po yung mga hindi po nagbibigay at hindi sumusunod sa kanyang utos. Pero bagamat sa utos na ito ay may kalakip na biyaya po na sinabi ng Diyos na subukin niyo po siya sa mga bagay na pinangako niya at yung mga bigay ninyo, at ito po ay ibabalik niya po na siksik po. At sinabi niya nga po doon na ibubuhos niya ang pagpapala nito sa mga sumusunod sa mga pinag-uutos ng Diyos. At sa Marcos po, ito po ay sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sa Marcos 12:41 at 44, sinabi niya na upo si Hesus sa tapat po ng yung pinagbibigyan po ng pang-offering nila. At napansin po ni Panginoong Hesus na yung mga mayayaman na nagkaloob at gayon din po yung byuda na mahirap po, na ibinigay ng byuda na mahirap yung kanyang halos kayamanan na po. At tinawag ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at sinabi po na ang pinadudugan niya po ay yung mahirap po na byuda na halos wala namang pong hanap buhay, wala rin kayo pinagkakakitaan, na bagos ibinigay niya po lahat ang kanyang pinagkakakitaan. At ang Panginoong Hesus doon po siya na nasiyahan sa byuda ito, kaya sinabi na yung mga mayayaman ano lang po,
maliit na bagay lang po yung pinagkaloob. Pero yung mahirap na byuda, doon po nalugod ang Panginoon dahil ibinigay niya kahit bagamat po siya ay mahirap. At ganoon din po sa Lucas 6:38, sinabi rito po na ito po ay utos na ng Panginoong Hesus at wala na po dun sa Malakayas na utos sa mga Israelita. Sinabi po rito, mga bigay kayo at kayo'y bibigyan, takal, siksik-liglig at umaapaw na ibigay sa inyo sapagkat sa panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magsitayo po tayo. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Lord, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya niyo po sa oras na ito na inyong pinagkaloob sa amin, sa mensahe na aming natanggap sa oras na ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Nawa, O Lord, sa aming kaloob na ibibigay, Panginoon, na magamit po sa inyong buong tahanan, Panginoon, at sa ikararagalak ng iyong salita, Panginoon. Maraming pong salamat. Kaya ito po ang aming sangod na langit. May masasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Kaloob po tayo. Good morning po. Magbibigay po kami ng offer, mag-offer po kami ng song sa Panginoon sa mga blessings, sa challenges na nag-aaral namin magkapatid at saka sa family po namin. The life I lived in
Let me be Lord. Mas malakas pa yung boses kaysa sa mic. Thank you, Lord. Parang ka nabibigla. Okay po, announcement. Okay, first timer si Samuel Salika. Nasaan siya? Okay. Ayun. Meron pa? Wala na? Next. Sunny Boy Salika. Wow! Sa pamilya yata ito, Sandro Salika. Silence Shady Salika. Tama ba? Tama ba yung guess ko? Romeline Salika. Wow! Romeline. Siya na yun. Wala na. Wow! Sam B. Rabosa. Okay. Welcome po kayo. Reka May Sia. Ano yun? Marty Ramos. Oh, wow. Hello. May kapag-anak kayo, Ramos. Jonah Marowell de Guzman. Wala. Nahirapan ako sa pagbigkas. Okay, welcome po kayo mga kapatid. Sa umaga ito, napakaganda. Isang pamilya yata kami nakasama. Dako naman po tayo sa mga may birthdays. Reynaldo Herrera. Ano ba si Kuya Ray? Kuya Boyo. Niña Pagyo. January 15. Oscar De Jesus Jr. January 15. Oh, ano kayo? Birthday po! Nagsa-celebrate na ang kanya-kanya mga birthday. Kailan po doon? Okay, happy anniversary naman po. Wow, January 15, Mr. Francis and Mrs. Pilar Malabel. Nagkaroon na ba kayo? Wow. At sila lang. Okay, wala na po. Happy anniversary po, Mr. and Mrs. Malabel. Okay, prayer meeting face to face. Invited po lahat, no, sa ating prayer meeting face to face. Every Wednesday, meron po online. Online prayer meeting every Wednesday pa rin po kasabay ng face to face. Next, Sunday school class. Mamaya po after ng ating fellowship, magkanya-kanya po tayong grupo. Ano po? Evangelism, discipleship, equipping for leaders. Pinaliwanag na po ni Pastor Erwin kanina. Okay, next. Okay, start. Okay po. Actually po bukas, hanggang na Friday, meron po tayong every night, every 6 p.m. nagawain po rito.
ano po, bilang pag-aayunan po natin, 6 to 7:30 o to 8, ano po, Monday, alas 6 hanggang Friday po, yung Friday kasi revival night. Kasama po natin si HTM. Ano po, kaya hindi lamang po Wednesday, Monday, ano po, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Ano po, yung mga gusto pong dumalo po rito, lalo na po yung mga nag-ayuno, ano po, at kaya nyo naman pumunta, punta lang po. Yung mga wala naman kakayahan pumunta rito, at kailangan po ng makisabay, yan magsabi naman po kayo. Ano po, purihin po ang dakilang Diyos, at ngayon po, pasadaan naman po natin yung process po na ginagawa po natin. Pero po bang nalito sa inyo yung nakaraan? Wala. Okay, mamaya pag-trading pa na natin si Gab, ano po, siguro sa team na lang, sa lugar na lang, ano po, kung saan ka nakapesto, Gab, doon ka na ipanalangin. No? Ayan, ano po mga kapatid, meron bang nalita sa inyo? Ayan. Dahil lamang po natin, yung sa subject po na evangelism, dinidiscuss po rito yung Jesus, the Gospel of the Kingdom. Ano po, nakapalaw po ron yung 4 elements na diniscuss po ni Ate Dolly, yung announcement of the Kingdom, ano po, yung the Gospel of the, is an announcement, tapos po yung 4. Ano po, mamaya, napapasadahan lamang po natin yan. Hindi ko lang ipalagay, ano pa. Sige po, meron ba yan? Yan po yung sa, ano po. Sige, Rachel, meron ba? Wala. Wala. Kay Pastor na pala yan. Ayan, wala po. Okay, tapos ito po yung sunod na topic natin ngayon. Jesus the Christ. Siya po namatay sa ating mga kasalanan. At siyempre, muli siyang nabuhay. Sinasabi lamang po natin ito, sa mga bago, kailangan niyo po ito. Sa mga matagalan nating kapatid, at gusto niyo po daan nito, ano po, at hindi po ito malinaw, mag-stay kayo sa evangelism. Pero para sa inyo, ito po ay basic, pero sabi rito sa outline natin, simple but deep, na po, pero malalim. Na yun po yung ano niya rito. Pero kung sa inyong palagay, dinaanan niyo na po yung mga ito, okay lamang po sa discipleship po kayo, save the sustaining gospel, sanctification, God's will for you, sinasabi ko lang po, hindi ko na ano yung mga laman ito, God's sovereignty over sanctification, ano po, gagamitin niya po yung Spirit, yung Word of God, at siyempre yung ating pong church. At spiritual growth is stoppers. Alam po natin, ang tatlo ang kaaway natin, yung mundo, yung ating sarili, sa Satanas. Dadaanan po natin yan, at pangwalo po yung tinatawag na water baptism. Mag-schedule tayo ng water baptism, pero mag-share po ako rito sa inyo about water baptism. After 2 months, mga kapatid, meron po itong kasunod pa about the kingdom of God. So, yun po yung sa evangelism. Na para lang, sa inyo, iparinig lang po sa inyo. Parating lang po sa inyo, ito po inyong dadaanan. Para wag po kayong magkamali, na gusto ko rito, hindi man pala kayo dyan. Nandito pala kayo sa kabilang linya. Pwede nyo ito linya, doon kayo sa linya nyo. Amen po ba? Kaya, walk in your line. Tama? Ayan lang po siguro. Siguro, dagdagan ni Kuya Raymond. Kuya Raymond, yung sa inyo po. Holiness. Ito lang po. Opo. So yung pong Sunday School lessons po, nagaling po ito na-adapt po sa aklat ni Daniel Tankersley, The Pursuit of Holistic Holiness. So chapter 1 and chapter 2, yun po yung mga topics na tatalakayin po ni Pastor Erwin. Ano po, na-explain na po ni Pastor Erwin briefly. And then sa discipleship group naman po, ang mga tatalakayin po natin dyan. So, nasimulan natin ang last week. Ito naman yung patungkol sa holistic holiness. No? Ginagamit natin yung mga terminology na head, heart, and hands. Na application ng Mark 12, the greatest commandment. Ano po. So, yung mga unang topic po na yan, ang kasama po dyan ay yung pag-define ko, ano nga ba yung ibig sabihin ng head, heart, and hands? No, paano ito nakakaugnay sa bawat isa? Na yung head, yung ating pag-iisip, yung heart, yung nilalaman ng ating puso basically, no? At yung hands, yung mga practices natin bilang sa mananampalataya in general, ano? Ang detalye na di-discuss po sa grupo. At yung mga posibleng mga pitfalls, mga patibong o mga problema ng bawat bahagi, no? Kasi tayo tawag na yung bahagi tayo binigyan ng Diyos. At dapat may kaugnayan ng bawat isa patungo sa paglilingkod sa Diyos at sa ating pamumuhay. So, and then, yung pong sumunod pang grupo doon,
ang tatalakayin naman dito ay yung mas detalye na kung saan ay yung patungkol sa head, yung ulo, kung paano ba nag-iisip siya ng Jesus. Kasi siya yung ating dapat tularan, imitate, sabi nga ni Pastor Eric Inumaga. At the same time, so yung mga detalye doon, pag-uusapan, yung patungkol sa kaisipan ng isang mananampalataya, yung mga battle sa ating kaisipan, no? At kung paano tayo maging matagumpay doon. And the next point doon ay yung heart. No? Kasi yung heart niya, talagang yun yung kalbituran ng ating pagkatao. Kaya again, naging halimbawa natin, natutularan ng puso ni Kristo. So ano ba yung kanyang mga desire, ano ba yung kanyang kalooban, ano ba yung kanyang character. At sa pamamagitan ng mga spiritual disciplines, tulad ng prayer, fasting, hearing of the word, Sunday school, sharing the gospel, by ibang mga spiritual disciplines, ay maunawaan natin ng higit pa yung heart of the Lord Jesus Christ. At ibang huli, yung hands, no? Pursuing the actions of Christ. Paano ba natin matutularan ang pagkilos sa Panginoong Jesus na tayo bilang nananampalataya, tayo po ay tinawag, hindi lamang para maligtas, kundi we were created for good works. So ito yung practical Christian living naman, agad din matututunan na ang Diyos, kanya rin po nire-reward, tulad na sa ating Pastor Rin kanina, yung mga good works. So basically, ito po yung katalakayin po dun sa discipleship group ng Sunday School. Yun po. Praise God. Hallelujah. Para po sa ating pong panghuli na bahagi, una, evangelism, yung pangalawa, discipleship, yung pangatlo po natin ay equipping. Dinesign po natin ito para sa lahat po ng ating mga set of officers, mga leaders, na nasa ministry na po, involved na po sila, nasa gawain na, upang mas lalo po natin maiayos yung ating paglilingkod, ay ibinukod po natin sila. No, bali, doon po kami sa labas, kasi yun po yung palabas na po kasi yan ng bakod. Bali, tatlong bahagi po tayo, yung una, making disciples, yung pangalawa, maturing believers, at yung pangatlo, multiplying ministries. Bali, sa bagay po niyan, nandun po tayo sa una at pangalawa. Wala pa po tayo ron halos. Sa pangatlo, merong partial na naka-involve po roon. Kaya lang, special, po yun, ministry o situation. Bali, pakipog nga po yung para po sa ating pong equipping, tinatawag po natin sila under the maturing believers, may tatlong bahagi pong pag-aaral dyan. Yung una, equip to serve. Pangalawa, build leaders. At pangatlo, accountability. Sabi po sa Ephesians chapter 4:11, we are equipping the saints to do the work of the ministry. Next. Yan po, meron tayong 10 basic core values na tinatalakay niyan. Ito po ay napakahalaga bilang naglilingkod na sa Panginoon. The foundation of the ministry is character. The nature of ministry is service. The motive of ministry is love. The measure of ministry is sacrifice. The authority of ministry is submission. The purpose of ministry is to glorify God. The tools of ministry is prayer and scripture. The privilege of ministry is craft. Then the power of ministry is the Holy Spirit. And last, the model of ministry is the Lord Jesus Christ. 10 po siya. Then after that, yung second module po natin dyan, knowing our role as a worker in the ministry, our ministry as a worker, our role as a worker, our character as a glorifier. The third module po niyan is about our small group. Tawag po natin yan, care group. Kaya ihahanda po natin ating mga kapatid sa equipping to form their own small group or care group. Kaya sineshare po natin yung the power of 3. Pasisimulan ito ng 3 sa pananalangin hanggang makapagdagdag po bawat isa ng 3 at yun ay parami. Yung mga idadagdag po dyan, pwede mga bago, pwede rin nandito sa atin. Para sa ganon, maalagaan po ang bawat isa mananampalataya under the family of CDC. Okay ba yun? Para ma-network po tayo sa mga gawain. The necessity of a mentor o success leader po yan, building a healthy care group, yan po yung dalawang bahagi. The third, pangapat po yan, the leader's reflection. Once a week, magbibigay po tayo ng mga verses sa mga leaders to meditate on that verse, especially by memorization.
Kaya kung gusto niyo po na mag-memorize ng verse, abutin niyo po yung ating equipping. The care group leaders will do their own reflections in every given lesson. The reflections to be made are guided by every lesson that pertains to the characteristics of a leader mentor, and it contains 48 reflective lessons. Throughout the year, meron po yan. The care group leaders will do their own, the example of it, halimbawa, a leader mentor sa servant, a leader mentor serves out of love. Yeah. Next, please. Kingdom leadership. Yan po yung another module po natin sa panguli. Jesus Christ, the kingdom leader, the leader and his calling, the leader and his character, the leader in spiritual conflict, the leader and his competencies, the leader and his work, the kingdom leader's path, and the kingdom leadership life application. No, for about 6 months sa ating pagsasama, God willing, matatalagin po natin yan. And we are looking forward na magkakaroon po ng improvement or development, even progression, yung ating pong ministry na kinabibilangan. Kaya, dinidetali po natin bagay nito, bagamat i-post na po natin ito sa online natin, sa announcement, na-post na rin po natin sa ating blackboard, pero muli po natin binabalikan to inform each one of you na ito po yung ating mga subject, no, at subject descriptions. Bali, in-encourage po natin na samahan po tayo at sama-sama po tayo kung kayo nasa group 1, group 2, group 3. Later, after 6 months, yung nasa 1 mapupunta sa 2. Yung 2 mapupunta rin sa 3. At yung 3 mapupunta sa 4. Di po, continuous po ang study. Ang tinuturo po natin dito as a Christian, as a disciple, we are all learners. Amen. Amen. No, we have to study the Word of God progressively, no, upang sa ganon makapag-minister po tayo sa lahat. Bali, reminder lang po, ang ating anniversary is coming January 29. Simple celebration po tayo, but we are so thankful sa another year na binigay ng Lord sa atin sa 18th anniversary. Bali, ganito rin po yung ating celebration, yung ating worship, Sunday worship service. Then sa dulo po noon, may konti lang salo-salo. Okay ba yun? No? Bali, binibigyan po natin ng pagkakataon na magkaroon po tayo ng launching ng ating Sunday School. Ma-establish po ito. Then, God willing, by next year, yung magiging buka nito ang ating ipipresent sa another celebration natin ng anniversary. Amen ho ba yun? Amen. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Bali, ulitin ko lang po. Meron po napakalagang gawain po tayo this week. No? 5-day prayer and fast po yun. As sa pagsimula ng ating taon, kinakailangan po natin sama-sama na dumulog sa Diyos sa panalangin na may pag-ayuno bilang tanda ng ating pong pagpapakumbaba sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay sinasamahan po ito ng pag-ayuno. Kaya kahit isang meal lang sa whole day, pwede. No? Sa mga iba, pwede rin 2 or kung ano po ang leading ng Lord sa inyo. Then encourage po natin, leader o hindi leader, samahan niyo po kami sa lugar na ito sa ganap na alas 6 ng gabi hanggang alas 7:30 ng gabi. Sasamahan po tayo ng iba nating mga kapatiran mula sa Christ Harvest at Harvest Tabernacle Ministry. At ang mga giging tagapag-share dito ay ang ating pong 2 pastor sa CBC at 2 pastor po sa Christ Harvest. No? Bali, umpisa natin 6 mataas tayo 7:30. Then, culmination po natin by Friday, yung ating revival night prayer gathering. Pang-pito na po yun. No? Bali, dito rin po gaganapin po yun. We will humble ourselves before God para sa ating pong pamilya, sa inyong pong trabaho, anong buhay, sa inyong pong ministry, sa ating bayan, maging ating bansa. Ito po ay year beginning activity po natin. Kaya ano man po niyo po kinabalahan, no, regular man po na ginagawa niyo po yan, magbigay po kayo ng pansin at panahon sa Panginoon sa 5 araw na iyon. I believe God will reward you, even bless you. Amen. Tawagin natin sa ating session, pa-close us in prayer. Tutuloy po tayo sa ating divided session.
Okay po. Tayo po ay magsitayo bago tayo mag-grouping. Umawit muna tayo ng isang awit sa big accusation.